ay nagsisimula sa ating pagsilang. Ang kamatayan ang huling yugto ng buhay ng bawat isa. Ito ang katapusan ng lahat at ito ang realidad ng buhay. Kailangang pagdaanan ng bawat nilalang dito sa mundo ang tamang pagkakasunod-sunod ng istorya ng ating buhay. Halika, samahan mo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng bawat kwento, kung paano ito nahahabi at naikikwento ng maayos at maganda. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda mo na ang iyong module, ballpen at papel. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas. Ginoong Alvin Sipo, ang teacher chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Pilipino. Salamin ng pagkatao, kwento ng buhay sa mundo, panitikan, tsak ibigin mo. Panitikan, tsak ibigin mo. Kahapon na pag-aralan natin ang tungkol sa pagbibigay kahulugan sa mga sawikain. Ngayon, may bago tayong aralin na espesyal kong ihahain para sa inyo sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, magbabalik-aral muna tayo. Suriing mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin kung anong kahulugan ng mga sawikain ang may salangguhit sa pangungusap at isulat ang titik ng tamang sagot. Meron ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat tanong. Unang bilang. Kahiraman ko ng suklay si Ana, kaya naman komportable akong sabihin lahat ng sekreto ko sa buhay. A. Matalik na kaibigan. B. Matagal ng kaibigan. Ikalawang bilang. Hindi ko nakilala si Mang Obet kanina noong nakasalubong ko dahil butot balat na siya. A. Maskulado. B. Payat na payat. Ikatlo. Bago pa man tayo isilang dito sa mundo, nakaguhit na ang ating tadhana. A. Alam na ang kinabukasan. B. Itinakdang kapalaran. Dahil tapos mo lang sagutin ang mga katanungan, alamin na natin ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay A. Ang ibig sabihin ng kahiramang suklay ay matalik na kaibigan. Sa ikalawang pangungusap, ang sagot ay B. Ang kahulugan ng butot balat ay payat na payat. Sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay B, tama ka. Pag nakaguhit na ang tadhana, ang kahulugan nito ay tinakda na ang kapalaran. Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Madalas, nagkukwento tayo ng mga pangyayaring naranasan o nasaksihan natin. Subalit, kung minsan hindi malinaw ang paghahatid natin ng mensahe dahil na rin sa kakulangan ng mga detalye. May mga pagkakataon din na napaghahalo-halo natin ang mga pangyayari kung kaya't nakalilito at hindi maintindihan. Alam mo ba na ang bawat kwento ay binubuo ng mga sunod-sunod na pangyayari, simula, gitna at wakas. May kanya-kanya ring estilo ang mga manunulat sa pagkukwento. Minsan ay pabalik na nagsisimula sa gitna, patungo sa simula o tinatawag na flashback. Ang pagsunod-sunod ay naglalayong ding ipabatid sa mga mambabasa ang isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng mga impormasyon sa pamaraang sequential, chronological at procedural. Sinasagot din dito ang mga tanong na paano, gaya halimbawa ng paano nagsimula, na-develop
at natapos ang mga pangyayari. Paano sinasagawa ang proseso ng paggawa? Papaano ang pagkakabalangkas? Malinaw na naipapakita sa mga tekstong ito ang mga pangyayari, kapamaraanan, kasaysayan mula simula hanggang sa wakas. Maipapanood ako sa inyong kwento. Tandaan lamang ang mga bagay na ito habang kayo ay nanunood. Una, panooring mabuti ang kwento. Ikalawa, isulat ang mahalagang detalye o impormasyon sa inyong papel. Ikatlo, ituon sa kwento ang buong atensyon hanggang matapos ito. Ang Pistang Bayan. Ang pagdiriwang ng Pistang Bayan ay labis na nagugustuhan ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang kapistahan, ay abala na ang mga tao sa paglilinis ng kanya-kanyang mga tahanan. Naglalagay ng dekorasyon sa mga lansangan at naghahanda ng mga pagkain. Sa madaling araw, naririnig ang ingay ng baboy, kambing, itik, manok, bibe, baka at iba pang hayop na kinakatay. Sa araw ng kapistahan, makikita ang mga matatanda at bata na masayang nagsisimba, nanunood ng parada at sumasakay sa iba't ibang uri ng sasakyang umiikot. Masaya rin silang lumilibot sa bahay ng mga kamag-anak at kaibigan upang pagsaluhan ang inihandang pagkain. Sa gabi, sumasama sila sa prosesyon at nanunood ng mga palabas. Pagkatapos ng pista, masaya silang naglilinis ng tahanan, nagliligpit ng pinagkainan at nagkukwenta ng pinagkagastusan. Subalit makikita mo sa kanilang mga mukha ang labis na kaligayahan. Ngayon, ating sagutin ang mga katanungan upang mahasa ang iyong kakayahan. Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Meron ka lamang 5 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Unang bilang, alin ang dapat mauna sa mga pangyayaring nabanggit? A. Sumama sa prosesyon. B. Naglilinis ng tahanan. C. Masayang nagsisimba. Ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang huling bahagi ng kwento? A. Naglilinis ng tahanan. B. Nagkikwentahan ng pinagkagastusan. C. Masayang nagsisimba. Ikatlong bilang, ayon sa isinasaad ng mga pangyayari sa kwentong binasa, ayusin ang mga ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Bibigyan kita ng 10 segundo upang sagutin. A. Sumama sa prosesyon. B. Naglilinis ng tahanan. C. Masayang nagsisimba. D. Naglalagay ng dekorasyon. E. Nagkakatay ng hayop. Tignan natin ang inyong mga sagot. Sa unang tanong, ang tamang sagot ay B. Naglilinis ng kanilang tahanan. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay A. Nagsisimula at nagtatapos lahat sa paglilinis ng tahanan. Sa ikatlong bilang, ang unang sagot ayon sa pagkakasunod-sunod ay B. Naglilinis ng tahanan at sinundan ito ng D. Naglalagay ng dekorasyon. Pagkatapos maglagay ng dekorasyon para sa pista, nagkakatay sila ng mga hayop bilang panghanda. Sinusundan ito ng masayang pagsisimba at pagsama sa prosesyon. Alam niyo ba kung ano ang dapat isaalang-alang upang mapagsunod-sunod